OTR nilaglag si BBM. May inamin pangakong subway mapupurnada. Budol again. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Tila inilaglag na rin si BBM ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Totoo naman daw kasi at katotohanan lamang na hindi na daw safe ang taong bayan sa ating mga kakalsadahan. Ayon sa kanyang statement, people do not feel safe on our streets. That is the reality, the sad reality. And I've been directed by the President to act and to fix it. Kahit mismo si Secretary Vince Dizon ay aminado na hindi na talaga safe sa ating kakalsadahan. Siguro hindi lang sa kanya, no? Hindi lang siya yung nagsasabi niyan. Marami din tayong nadidinig, no, nang nagsasabi niyan na parang hindi na nagiging safe sa kalsada ngayon. Nakakatakot na talagang maglalalakad, no? Kasi nga, nababalitaan natin, napakarami ngayong nangyayaring hindi kaaya-aya sa kalsada. Diba sa Facebook pa lang nakikita natin. Although may mga ibang luma na video na pinapakita na, yung mga pinapakitang lumang video ngayon nilalabas na sinasabi ngayon nangyayari, ilabas na natin yon. Pero may mga present talaga na nangyayari ngayon na hindi kaaya-aya, yung talagang ngayon nangyayari. No? Kasi ang nangyayari, parang hindi na natatakot ang mga masasamang loob ngayon. Hindi katulad dati nung panahon ni Tatay Digong. Sinasabi ko nga, natatakot sila sa maaaring mangyari sa kanila kapag sila ay nahuli sa ginagawa nila. Kaya lahat nga di ba? Lahat ay tumino. Kung meron mang gumagawa ng hindi maganda ng mga panahon na yon, di ba, mangilan-ngilan lang. Sino lang ba yung mga nababalitaan natin na mga nadidisgrasya nun? Alam natin yung mga sangkot sa mga pinagbabawal na bisyo. Pero kahit kailan, yung mga inosente na naglalakad galing trabaho na ganito, ganto, ganyan, hindi ka masyadong nakakabalita nun na may nabibiktimang mga ganun. Pero ngayon is maraming tao ang nagsasabi, marami tayong nakakausap, na marami, di ba, na parang hindi na sila masyadong kampante ngayong mga panahon na yon. Dahil ang katwiran nila palagi, parang hindi na natatakot yung mga masasamang loob sa mga ginagawa nila. Parang ang iniisip siguro nila sa isip nila kaya sila gumagawa ng hindi maganda. O gumawa ako ng karahasan ngayon. Bukas naman pwede akong makalaya. Diba? At saka wala namang tetegi sa akin. Hindi katulad ng panahon ni Tatay Digong. Sinasabi ko nga, ospital o sementeryo ang pupuntahan mo. No? Depende yan sa lala ng kaso mo. Diba? Kung malala pa nga yung kaso mo, minsan si sementeryo on dating. Diba? Pero ngayon is alam nila sa sarili nila na maluwag ngayon, hindi naman ganito. Parang hindi sila natatakot, in short na ganon. Parang alam nila, makukulong kami, libreng pagkain pa, libreng tubig pa, libreng ano pa, di ba? Libreng bahay pa, libreng tulugan. Parang ganon ang iniisip nila ngayon. O kaya kung may pera-pera, makakapagpiyansa ka pa. Ganon yun. Ng ibang bansa ay ibinalita na tayo dahil sa mga krimen. Tulad na lamang ng balita mula sa The Korea Times. Pati sa Korea, pati ang South Korea, ibinalita na ang nangyayari mismo sa loob ng Pilipinas. Taliwas sa ipinapalabas ng PNP na bumaba na daw ang crime rate sa Marcos administration. Nakuha, mantakin mo ultimo sa Korea, ibinabalita tayo ng ganito. Naku, nakakahiya dito sa atin yun. Siyempre, yung mga nagbabakasyon, yung mga bakasyonista, yung mga turista sa atin, maaaring maapektuhan yan. Kailangan pa naman natin yan. Yan ang maganda dito sa bansa natin, dapat talagang magkaroon ng disiplina at magkaroon talaga ng may kinatatakutan. Hindi kasi pwedeng hindi sila magkaroon ng may kinatatakutan walang hindi magkaroon ng na dapat katakutan. Dapat meron. 'Di ba? Kasi kung ipapakita yung luwag, ganyan. Wala, patuloy sila sa gagawin nilang ganyan. Maaaring maapektuhan pa tayo kung ganyan na binabalita sa ibang bansa, Korean Times. No, yung nangyayari sa atin dito, syempre sino ba ang maglalakas loob na pumunta sa atin dito kung mababalitaan nila dito sa bansa natin na magulo? Kailangan na ang mababalitaan nila is kailangan dito sa Pilipinas hindi magulo para magpasukan lahat ng mga turista dito.
At hindi Kailangan lang yan, bigyan niya ng solusyon ng gobyerno. mayroon pang nilooban na bangko, ang Veterans Bank. Pinasok ng ilang mga kawatan. Talagang wala na silang takot. Dati hindi uso yan, mga holdapan na yan na bangko ha. No, ng panahon. Kaya napapagkumpara yung panahon ni PRRD sa ngayon. 'Di ba? Kaya hindi maiiwasan. Pa ni Ate Joey DeVive, we do not feel safe on our streets because of criminality and illegal DRUGs. Not necessarily because of lubak. Sa lubak, we feel annoyed. Samantala sa naging speech ni BBM sa kanyang campaign rally ay pinagmalaki at pinagyabang niya ang kanyang pagpapatayo daw ng mga flood control project. Ang sabi niya, panay ang patayo natin ng mga flood control project dahil nagbabago ang panahon at marami pa tayong kailangang gawin dahil pagdating ng mga bagyo, napakabigat ng sitwasyon. Alam naman natin na mangyayari yan. Kailangan nating mag-adjust. Kailangan nating pagandahin ang ating flood control. Ayon, yung nababalitaan natin ganyan, kung may binabalita na ganyan na gumagawa ng mga flood control projects ngayon para ang mga baha hindi na lumaki, hindi na lumala. Masusubukan talaga natin yan, hindi ngayon. Masusubukan talaga natin yan kapag umulan ng malakas at kapag bumaha na sana wag naman sanang mangyari. No? Kahit papaano kung uulan lang, hindi umulan siya, pero wag na sana yung nakakaperwisyong baha. Pero diyan talaga masusubukan yan eh. No? Kung talagang palpak o talagang matino ang pagkakagawa. Ngayon, kung matino ang pagkakagawa niyan, di wow, syempre, di ba? Nakakatuwa yun. No, talagang yan ang tunay na proyekto. Pero kapag yan ay wala na namang nagawa at nasira na naman, no, at hindi napigilan na naman ng baha, malaking kahihiyan na naman yon. Malaking issue na naman yon. Kaya kailangan siguraduhin talaga nila. Bago nila sabihin, bago nila i-announce na mayroong nagawa na ganyan, kailangan talaga 101% na talagang maayos talaga yung proyekto na yan at hindi maaapektuhan masyado ang mga kababayan natin. Ito ang sagot ni I.M. Sean Wayne. Noon last SONA ni Bangag Jr., sabi niya meron 5,500 na flood control. Wala pang ilang linggo, nakita natin ang resulta ng flood control. Think sa pag-fact check na inang kalikasan. Napansin niyo ba na merong nanagot doon? Meron bang kinasuhan sa kapalpakan ng flood control na yon? Ilang tao ang nasawi dahil sa kapalpakan ng flood control. Wala tayong narinig na investigation or result ng investigation sa palpak na flood control. Tapos, yun, meron na naman sinasabi sa flood control. Ako, dalang-dala... Kasi hindi naman natin masasabing ayos yan eh. No, hindi natin masasabi na 101% na ayos yan. At talagang hindi na makakaperwisyo yung baha hanggat hindi nasusubukan. No? Dapat talaga yan masubukan. Kaya, kung gusto nila talaga na syempre hindi mapahiya, di ba? Syempre, ganun eh. Kailangan maging maayos yan. Ipakita talaga nila sa taong bayan na kapag umulan o bumagyo ng malakas, is hindi tayo maaapektuhan ng ganun katindi. No? Kailangan siguraduhin nila. Kung alam nilang may mga paparating na bagyo na hindi maganda dito sa ating bansa, kailangan paghandaan. No? Siguraduhin nila na matibay lahat ng ginagawa nilang yan. Na dyan, nakakatakot actually ang mga infrastructure na ginagawa ngayon ni Bangag Jr. Di ko alam kung gaano ka-reliable ang mga infrastructure na ginagawa sa panahon niya. At heto pa ang nakakatawa. Tila nangako na naman itong si BBM na bago daw matapos ang kanyang termino bilang Pangulo, magkakaroon na daw ng subway sa Pilipinas. Hello, proyekto yan ng dating Pangulong Duterte. Tsaka aber. Ano ba ang sabi ni Department of Transportation? Di malay natin baka tinuloy, di ba? Secretary Vince Dizon, ang sabi lang naman niya, mukhang mahihirapan tayo na matapos yung subway ng 2028. Mukhang malabo po yan. Pipilitin natin, pero maswerte na po kung makakaisang istasyon tayo. Sa tingin ko, partial operations by 2032 pwede. Matagal pa pala yan. Abutin pa ng 2032. Kayabangan di umano ni BBM ay sinupalpal ni Mr. Real Talker. Panoorin natin ang buong video. Another pangako na naman ng ating presidente. Ayan. Pakinggan natin. Bago po ako
matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Alam Wow. namin yan, Mr. Di, President. pero ang ganda nun, no? Yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa, nakakakita nga tayo ng ganun. Pero sinabi nga kanina, 2032 pa daw matatapos yun. Hindi naman kasi pwedeng sabihin na apurahin. No? Kasi syempre, pag inaapura ang isang bagay, hindi matibay ang pagkakagawa niyan. Maaaring maging case pa yan ng maraming disgrasya. No? Actually, inaabangan namin yan matagal na eh. Kasi we thought, Mr. President, pag ikaw ang manalong presidente, ipagpapatuloy mo ang build na nasimula ni Tatay Sayang nga yung Digong. build. Expected na namin yan. Ang tanong, magiging totoo ba yan bago ka bumaba sa pwesto? Alam mo, Mr. President, hindi naman ako negative, no? Kung sana yung mga budget na nilaan nyo sa mga paayuda-ayuda na mga wala namang kakwenta-kwenta, edi sana yung budget na naandon, yun, nilaan nyo sana yan, pinagpatuloy niyang build, ipinondo nyo dyan sa sinasabi mong subway, ay nako, Mr. President, Sana ngayon, baka tapos na yan. Or baka nga tapos na yan kung sinimulan yan pagtungtong mo pa lang sa pwesto. Tapos ngayon sasabihin mo sa amin, bago ka matapos? Ang problema kasi, yung mga nangyayari ngayon na syempre, parang may mga gustong pangako na tuparin, ngayon pa lang siya ngayon pa lang siya ino-open uli. Yung mga pangako na yon, like yung mga bigas, yung mga ngayon lang siya ino-open. 'Di ba? Kaya nga pumapasok sa ibang kababayan natin sa isip nila, ano ba yan, dahil sa mag-e-eleksyon lang kaya sila nagsasalita ng ganyan. Kaya 'di ba? Kaya hindi nawawala yung ganung kaisipan. Ngayon, kung talaga syempre na gusto talagang simulan yan, kung talagang gustong gawin yan, dapat dati pa. Di ba? Pwede namang dati pa. Kaya, hindi mo maiaalis yung mga negative think. So, sa yung mga pangako nila na sinasabi, tapos magkakaroon ng negative comments yon, hindi rin natin masisisi yung mga nagsasabi ng negative comments. Di ba? Kasi nga, sa tagal ng panahon, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang aasikasuhin yung mga ganyang klaseng bagay na dapat pwede namang gawin dati pa? Eh di dapat lahat ng mga problema na yan is dapat tapos na. Di ba? Bago ka bababa sa pwesto, magkakaroon ng subway? Sa priority ba naman na ginagawa ngayon ng gobyerno na halos wala kayong ibang ginagawa kundi dakpin ang mga alyansa ng mga Duterte, gibain at pabagsakin ang mga Duterte, di ba? I-impeach si VP, di ba? Yan Wala pa yung naman naging isang problema. Naging busy sila tungkol sa mga Duterte. Doon sila naging busy. Kaya nagkaroon ng problema. Mas tumagal ng tumagal. Kung inintindi na lang kasi natin yung problema ng bansa, kung meron tayong mga proyekto, kung merong mga proyektong itutuloy ngayon, edi dapat sana itinuloy na lang. Dati pa, no? Hindi na pinagkaabalahan ng mga Duterte. 'Di ba? Kasi nga, 'di ba? Alam naman natin dahil simula nung lumabas yung survey na naging number 1 si BP Sara, marami nang nataranta. Kaya ganyan ang nangyari, naubos ang oras sa mga Duterte. Hanggang ngayon nga hindi pa tapos eh. Katulad dito, darating na naman yung impeachment trial ni VP Sara. Sa tingin ba yung mga proyekto ay maaasikaso kung may mga paparating na ganyan? Yung ibang mga priorities, kundi pag connected sa mga Duterte, talagang nilalaanan nyo ng effort at pera. Yun lang. Sana naman for this time, ang i-priority nyo, Mr. President, ang mga Pilipino. At buti na lang, may umamin din. Basahin natin itong sinabi ni Secretary Vince Dizon. Actually, mga Lords, kudos to Vince Dizon, Secretary. Siya lang ang Secretary siya lang yung appointee ni PBBM na nagugustuhan ko the way magtrabaho. Kasi may diin, 'di ba? May tangil, kumbaga. Nagsasabi siya ng katotohanan. Si Secretary Vince Dizon na talagang minomonitor niya. And basahin natin itong sinabi niya. Sabi niya, people do not feel safe on our streets. That's the truth. That is the reality.
the sad reality. And I've been directed by the president to act and to fix it. Oh, Kumbaga parang nararamdaman niya rin talaga yung nangyayari. 'Di ba? Kung kabaliktaran doon sa sinasabi na ayos na yung lugar ngayon, wala nang mga delikado ngayon, wala nang kriminalidad. Ang sinasabi kasi nila yung mga wala nang kriminalidad, yung mga binabase nila doon sa tukhang dati. Doon nila binabase. Dapat hindi nila doon binabase. Ang binabase nila yung mga inosente, yung mga inosenteng mamamayan na nagtatrabaho ng maayos, mga ganito, ganyan, yung mga nagiging biktima o hindi man nagtatrabaho, may mga simpleng tao na mga nagiging biktima, yun ang dapat nilang tinitignan. 'Di ba? Kasi talagang nakatuon lang yung isip nila doon sa naging war on drugs ni PRRD. Na doon talaga talamak ang krimen ng mga panahon na yon. Pero hindi nila nakikita kung ano yung nangyayari ngayon. Kaya nga sinasabi ko, iba yung panahon noon sa panahon ngayon. Ang mga nababalitaan natin noon, yung mga nagiging sangkot sa pinagbabawal na bisyo. Pero ngayon, yung mga hindi naman nagiging sangkot sa pinagbabawal na bisyo, ang nagiging biktima ngayon. Kaya siguro nasasabi ni Sec Vince Dizon na talagang hindi na nagiging safe. Hindi lang naman si Sec Vince Dizon na nagsasabi niyan, kundi may mga nakakausap tayong mangilan-ngilan na napapansin din nila yon, na natatakot na talaga sila ngayon. No? Hindi katulad dati. Kasi dati naman kung hindi ka addict, bakit ka matatakot? 'Di ba? Auntie Claire, ano na? Di ba? O, si Secretary Vince Dizon na mismo ang nagsabi na people do not feel safe on our streets. Oh, kasi alam niyo mga Lods, masusolusyonan lang naman yung isang bagay pag inaccept nila na yan na talaga ang totoong nangyayari. Hindi katulad kay Auntie Claire, hindi katulad kay Marbel, hindi katulad kay Tori na, diba? Iba yung kanilang sinasabi sa nangyayari. And buti pa tong si Secretary Vince Dizon, di ba? Hindi mapagkunwari. Sinabi niya talaga kung kasi ano. hindi naman nila mararamdaman yan kapag nasa taas sila eh. Di ba kailangan maramdaman mo, tumingin ka sa baba, doon ka sa laylayan tumingin, doon mo mararamdaman kung talagang totoo yung sinasabi mo o hindi. Kung talagang payapa ba o hindi. Di ba? Kasi hindi mo mararamdaman yan. Kung hindi ka nga lumalabas ng bahay mo, hindi mo malalaman kung ano yung nangyayari sa labas eh. Di ba? O, ang totoo. Grabe mga Lords, nakakahiya naman ito. Tama talaga yung sinabi ni Mr. President. Iba na ang tingin ng mundo sa atin. Diyos ka, no? Binalita tayo sa The Korea Times. Grabe. Basahin natin mga Lords. Kidnapping happened early Friday as the individual was traveling by car with 2 Chinese and 2 Philippine nationals to Nasugbo, near Manila on a fishing trip when a group of 7 to 10 armed people took them, the foreign ministry said. South Korea national released 3 days after being trapped in the Philippines. Grabe, dapat sa ibang bansa kung nababalita tayo, dapat yung positive na balita. Dapat yung magandang balita. Kaso ang nangyayari, ang nababalita sa atin hindi maganda. Kaya ang sinasabi ko kanina, di kaya matakot yung mga turista sa atin na mga nagbabakasyon. Kawalan din yan, no? Kawalan din sa atin yan kapag nawala yung mga turista sa atin. Na sana ngayon ay aksyonan. 'Di ba? Kasi kailangan talaga natin ngayon yung ekonomiya para umunlad. Yun naman talaga ang punteryado eh. Kaso kung ganyan ang mababalitaan, kita nyo sa ibang bansa, binabalita na tayo ng kusa na ganyan, imbis na positive at maganda yung ibalita sa atin, pangit ang nilalabas nila. Eh paano tayo ngayon yan? Ito ba yung sinasabi mo, Mr. President? Na iba na ang tingin ng mundo sa atin. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre natunghayan din natin uli ang videong yon na nagmula kay Mr. Real Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.